Hello po, kumusta po kayo? Ipapakita po ulit natin yung ating mais nitong summer ng 2025. Ito po yung mais na tinanim natin noong April 5. Ito na po yung kanyang itsura. Ito pala yung variety ng Dekalb 8282 na sinubukan nating ulitin, na kung titingnan nyo sa ating mga naunang video, talagang napakaraming uod, ang hirap puksain yung fall armyworm. Pero hindi tayo sumuko, talagang hindi natin tinantanan hanggang hindi na ubos yung mga uod. Ngayon, eto na yung kanyang itsura. Makikita nyo sa ating likuran yung tindig ng ating Dekalb 8282. Ipapakita po natin sa inyo kung ano ang kanyang itsura at anong pagkakaiba ng una at itong pangalawa. Tapusin nyo po yung video ito para matuto po kayo, para lumakas po ang inyong loob sa pagtatanim ng mais o ano pang mga itatanim nyo sa inyong mga farm or inyong mga lupa. Ito na po yung ating mais. Mas mababa po ng konti, siguro mga 7 plus yan, 7 to 8 feet ang taas po ng ating mais. Ayan po. At yung kanyang bunga may pagbabago sa loob na napakasiksik, talagang napakakapal. May mga maliliit na bunga. Ito yung sinasabi ko po na sa inyo yung totoo para malaman nyo yung mga katotohanan. Pero tingnan nyo yung height niya, talagang napakatatangkad. Dito sa bandang labas, yung mga regular lang yung kanyang distance ng pagkakatanim, malalaki po ulit. Pero sa bandang loob, yung mga dikit-dikit, talagang hindi po masyadong lumaki. Kagaya ng una, ganito po din yung mas sa tingin ko mas medyo payat yung ating mais ngayon compared nung unang. Pero makikita po natin ito sa mga susunod na araw kasi 96 days itong ating mais ngayon. At hindi natin pinakita sa inyo yung mga naunang pagbabago para makita natin yung mga kaibahan ngayon sa ating Marami yung mga nagsasabi na okay lang na walang foliar, okay lang na hindi tayo mag-apply ng mga nire-recommend natin. Pero sa aking pagsasaliksik, sa aking pag-aaral, hindi po maganda na walang foliar yung ating mais. Ito, kagaya nito, hindi natin ma-achieve yung height na ganito kapag hindi tayo gumamit ng foliar. Hindi kagaya ng ating mga katabi dito na talagang hindi sila nagpo-foliar, maliliit yung kanilang mais at hindi ganito ang kanilang mga tindig. Yung bunga hindi din ganito. Tapos yung interval ng kanilang pag-apply ng abono at pagpapatubig hindi rin nasa schedule, kaya hindi rin malalaki yung kanilang mga mais. So itong summer talagang napakasiba ng fall armyworm, pero nung nakita natin na talagang masiba sila, talagang napakatatakaw nila, eto dati 3 times lang tayo nag-spray, pero ginawa nating 4 na beses. At yung huli, hinaluan natin ito ng Solomon para in case na mayroong mga talikitik, makontrol po siya. So okay naman yung ating ginawa, no? Talagang pinagpala tayo ng Panginoon sa ating mga in-apply, ginabayan niya tayo. Talagang wala nga tayong nakitang talakitik. Yung fall armyworm na control po siya. Makita niyo po yung kanyang mga dahon, no? Talagang alagaan po natin siya, naprotektahan po natin siya sa fall armyworm. So yun nga yung nasabi ko sa inyo ngayon, na hindi kasing lalaki ng bunga, pero ito mas makapal noong una. So makikita natin sa yield niya kung anong pagkakaiba noong una. Ito sa 7,000 more than 7,000 square meter last March or April yon, nakakuha po tayo dito ng 8 tons na dry. Pero ngayon kahit siguro mga 5 to 5 mga 5 lang tonelada tayo dito, okay na sa akin. Masaya na tayo doon, basta lang makuha natin yung ating puhunan. Medyo mas mababa yung yield ngayong ikatlong pagtatanim ng mais.
Pero ganun pa man, nais kong mabatid ninyo na yung ating inanim, maski mababa o mataas, basta ang purpose natin dito, matingnan yung mga pagbabago. Gagaya na ngayon, ang nakita kong pagbabago yung talagang napakasisiba ng fall armyworm. Kaya dito sa amin, kokonti lang yung mga nagmais. May mga nagmais doon sa yun, yung malapit diyan yan, yung maliliit po yan dahil wala po yung foliar. So makikita nyo, malapit nang i-harvest po yan pero maliliit saka madalang dahil siyempre mainit, mahirap palakihin yung mais. Pero doon dito sa atin, though mainit, yun, talagang pinagtyagaan natin siyang i-foliar. Talagang nilagyan natin siya ng anaa 3 times, tapos yung heavyweight tandem na 2 times. Pero yung mga nilagay natin dito mga insecticide talagang matitindi. Hindi tayo gumamit dito ng Delta King ngayon, hindi tayo gumamit ng mga mahina dahil alam ko hindi nila kaya yung kwantindi ng uod. Ang ginamit natin dito yung Wild Kid ang una, tapos hinaluan natin yun kaagad ng Exalt. Then pangalawang spray, nilagyan natin siya ng Prebaton. Then yung pangatlo, Prebaton ulit na nilagyan na natin siya ng chelated calcium para tumigas yung mais at para maging maganda yung bunga ng ating mais. May mga binuksan na ako dyan ng mga bunga ng mais. Kagaya ng dati, walang bungi-bungi, kaya lang ang napansin ko, hindi hanggang dulo yung kanyang bunga. Kagaya po nito. Eto, hindi ko alam kung maaabutin ito yung dulo, pero para nakita ko ngayon, medyo mahaba yung yung walang hash, yung walang coconut hash. Ay, ano din, corn cobs pala. Nagkamali tayo, corn cobs yung kanyan. Ito yung corn cob, medyo mahaba, pero lalaki pa naman yan. 95 days, so 96 days yung itong ating mais. Kaya sa mga nagtatanim, yung mga nagtatanong pala kung lalo na sa highland, lalo na sa mga bulubundukin, pwede po kayong magtanim ng mais as long as mayroon kayong may mga ulan dyan, regular ang ulan, okay lang po. Yung mga nagtatanong pala na kailan pwedeng magtanim, halimbawa umulan ngayon ng malakas, palampasin nyo lang yung isa o dalawang araw, basta hindi na malagkit yung lupa, pwede na pong magtanim. Tapos ang magagawin nyo doon, maganda pagkatanim ninyo, lagyan nyo kagad ng abono. Ibahin nyo po at subukan nyo yung bago na style para makita nyo kung epektibo rin sa inyo. Kasi halos nalibot ko na yung Luzon, Visayas, Mindanao. Ang pagkakaibang lang natin pare-parehas tayo ng climate, nasa tropical area tayo, pero yung frequency ng ulan sa Visaya, Mindanao, mas inuulan doon palagi. Dito sa amin konti lang yung ulan, madalang ang ulan dito, nag-uulan lang dito mga June hanggang November. Pagkatapos nun, December to May, madalang po yung ulan. Pero sa banda ninyo na kung saan palaging ulan, kung mataas po ang inyong lugar, hindi nababaha, pagtanim po kayo ng mais. At sa mga yung palay o mais lang yung tinatanim, halimbawa sabi nila hindi daw pwedeng tamnan ng gulay, i-try po ninyo na medyo tabunan ang inyong area para hindi mababad sa tubig. Yung tinatawag na parang ano na yung tawag doon, na restructuring yung tawag doon. Restructure nyo yung lupa. Halimbawa yung lupa nyo ay malagkit, kung mayroon kayong konting puhunan na patabunan nyo yan ng silk or yung galing sa ilog na yung mga parang banlik yata yung tawag nila doon. Tabunan nyo po yung lupa nyo kahit mga 1 foot lang ang kapal. Yung mga yung mga pinuntahan ko sa Parding Concepcion na tinabunan sila ng laar noong nag-aspo lang Mount Pinatubo, na kung saan umaabot pa sa 2 meters daw yung tabon ng aspol at saka laar doon sa kanila. Pero productive naman yung kanilang sinasaka ngayon.
umaani naman sila ng maganda. Kaya sa area nyo kung saan malagkit yung lupa, i-restructure nyo po, tabunan nyo po ng banlik o yung silk para gumanda ang inyong kwan. Hindi ako naniniwala na na hindi kayo pwedeng magtanim ng gulay. Pwede po kayong magtanim ng gulay, i-uphill nyo po o pataasin nyo lang ang inyong lugar para makapagtanim kayo ng gulay. Kaysa naman hinihintay nyo lang na parang kung ano nasa inyo, ganun na lang. Huwag nyong tanggapin na ganun lang. Ito nga sa akin nung ito'y tinatamnan ng aking tatay na minsan lang siya nagtatanim dito, at nung sinubukan niyang magtanim ng ipangalawang beses na kung saan parang pinya-pinya yung alam niyo itong dahon ng mais, parang ganito lang ang haba, dahil siyempre alam ko parang puro fertilizer ang kanyang ginagamit ngayon ginagamitan ko siya ng tricky fertilizer lagi. Yan, makita nyo kahit summer ang ganda ng tindig ng mais. Kaya kung gusto niyong subukan, gumamit po kayo ng tricky fertilizer para masustain po yung mga nutrients, yung mga microorganism ng inyong lupa. Kasi sa paggamit natin ng mga glyphosate na yan, yung mga Roundup, yung mga pamatay damo at abono, namamatay po yung mga microorganism. Kaya ang purpose kung bakit tayo gumagamit ng tricky fertilizer ay para masustain, maibalik yung mga microorganism na pinatay ng mga chemical na ating ginagamit. Kaya tingnan nyo yung tindig ng ating mais, malalaki po siya. Ito'y aanihin sa first week of August at magtatanim kaagad tayo ng palay. Yan po yung ating ginagawa dito. So I hope na meron kayong natututunan, meron kayong nakukuha sa mga pinanonood nyo sa ating mga video. So kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe po kayo at pilitin nyo pong ma-update sa ating mga video. Marami po tayong mga sinishare, marami po tayong mga ipinapahayag na aral dito para matuto po kayo mga farmer. Nang sa ganon, hindi na lang tayo umaasa sa ayuda, umaasa sa mga libreng binhe, umaasa sa kung ano naman. Tapos kapag mababa ang presyo ng palay o mais, magrereklamo po tayo. Hindi po tayo pumipila, hindi po tayo umaasa sa ayuda, hindi po tayo in fact, yung aking binhi ng palay ngayon, binili ko sa mga sa mga farmer na nagkaroon ng ayuda na yung mga binhi. Binili ko po kasi kawawa sila. Kawawa na sila, binebenta pa nila yung mga ayuda. Yun, so sa atin, kapag hindi kasi natin subukang tumayo sa sarili nating palagi na lang tayong umaasa. Kaya subukan po ninyong tumayo sa sarili ninyong subukan nyo pong mag-sacrifice. Lahat man tayo, hindi tayo uunlad, hindi tayo magde-develop kapag walang sacrifice. Hindi lang yung umaasa, hindi lang yung lagi tayong sana yung gobyerno, sana para puro sana tayo. Hindi, gayahin natin or matuto tayo sa sinabi ni John F. Kennedy na wag nating asahan yung gobyerno, kung ano yung may bibigay ng gobyerno. Tingnan natin kung ano yung may tutulong natin sa ating gobyerno. Kasi hindi naman nagtatrabaho ang gobyerno umaasa lang din yan sa mga mamamayan. So kapag hindi tayo gumagalaw, kapag hindi tayo kumikilos, kapag hindi tayo productive, masakit mang isipin, masakit mang sabihin, wala po tayong pakinabang. Mag-isip po tayo at gumawa para tayo makatulong. In fact, pag tayo nakakatulong na sa ating kapwa, doon na tayo makukompensate, doon na tayo kikita, doon na tayo ibe-bless ng Panginoon. So patuloy lang po kayo sa pag-aaral, patuloy lang po kayo sa pagsusumikap. Pasasaan din niya at tayo ay uunlad. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating mga video. God bless po.